Si Ma'am Rebby Cruz, ayan, may question. Ask ko lang po kung need pa rin po magpabakuna. Meron po aso, kapitbahay namin, lagi nagdadamba, nangiiwan ng pula sa balat pero nawawala din po. Ayun, next comment niya, sabi niya, alagang-alaga naman yung aso at may bakuna naman. Okay, Ma'am Rebby, and guys, na meron din ganito, may mga kapitbahay kayo na may alagang aso or aso ninyo nang dadamba, nakakalmot kayo. Kasi po, okay yan, no? May turok na yung aso na may rabies o ng anti-rabies, so protektado na siya. I don't know kung ilang shots na yung rabies niya and kung nag-effect na yung rabies sa katawan ng aso or na-expose ba yung aso sa ibang mga dog sa labas, alaga man, baka naman nakakasalamuhan ng mga stray dogs. So hindi natin alam lahat ng detalye. Pwedeng nasa loob lang ng bahay pero nakapasok naman ang isang daga na may rabies tapos nakagat yung aso niya, hindi namalayan. Somehow nakapasok o kaya naman may mga bisita kayo galing sa isang lugar na may naglalaway na aso ng rabies, natapakan nila, pumunta sa bahay ninyo, dire-diretso ang sapatos sa loob ng bahay or sa loob ng bakuran ninyo. Doon yung aso, dinila anong aso yung sapatos nila or something like that, no. So maaaring na malusutan ng rabies virus. Sa Pilipinas ba naman, paraning na paraning tayo kasi 200 to 300 nga ang namamatay every year na tao. 200 to 300 people die every year sa Pilipinas dahil sa rabies. At maraming naagapan naman, di ba? Mas marami doon definitely ang na-injectionan kaya hindi tumuloy sa rabies, hindi sila namatay dahil sa rabies. Kaya yung mga victims ng rabies every year would definitely exceed 300. No, mas maraming mga naagapan pero gumastos, alam niyo yun, napraning, naturukan ng ilang beses, perwisyo. So alam niyo, eto, kung kayo ay yun nga, prone nga po kayo or predisposed kayo, ibig sabihin mas mataas ang risk ninyo kumpara sa ibang tao dahil ayan nga, may nangangalmot sa inyong aso or laro-laro man yan pero nangangalmot. May possibility po kasi mas mataas yung risk factor ninyo kaysa sa iba. I would say na magpa-injection na lang po kayo for your peace of mind, diba? Pero kung i-risk niyo, sabihin niyo ay alaga naman yan ay nagpa-injection na naman, malabo naman may rabies yan, well, nasa sa inyo na po yun. Pag-aralan ko muna, after 14 days buhay pa yung aso, hindi na ako mapapraning. What if namatay after 13 days tsaka ka mapapraning? So I would suggest, no, pag may mga ganyan mga case, you consult your doctor, yung human doctor ninyo. And ang SOP naman sa kanila, because of the prevalence of rabies in the country nga, ay magpapa-injection kayo. Hindi naman masama yun, kahit hindi po kayo nagka-rabies, hindi kayo nakagat, pwede po kayong magpa-injection ng anti-rabies for your peace of mind. Kagaya nga po namin mga veterinarians, nung college pa lang kami, nung first year pa lang kami sa VetMed proper, nung sa UP Los Baños kami, ay pina-injection na kami lahat ng anti-rabies kasi nasa kami, high risk, diba? So kung may-ari ka ng kennel, may dog ka sa bahay or may dog yung kasama mo sa bahay or yung neighbor mo nga may dog na lagi mong nilalaruan, so it's a good idea to have anti-rabies vaccine. Okay, tama naman po yung ginagawa ninyo siguro kung may pula sa balat o nakalmot kayo, nakipaglaro kayo sa aso, always wash with soap and water para kung may rabies virus man na dumapo sa inyo, madaling mamatay ang rabies virus kapag may soap and water. Ayan po. Okay, so maraming salamat. And para naman dun sa mga may alagang aso na damba ng damba, alam niyo, laging nangangagat at unruly na mga aso, meron po tayong dog training services dito sa Manalo K9. Mag-message na kayo sa amin sa Facebook or sa TikTok and i-assist po namin kayo kung meron kayong training concerns or meron kayong mga tanong tungkol sa dog training para sa alaga ninyo or alaga ng mahal nyo sa buhay. Free po ang consultation sa amin. Sabihin po namin sa inyo kung ano yung angkop na training para po sa inyo.